kung wala kang paghuhugutan niyan na spiritual, ma ano yan, matitinag yan ng sitwasyon. Kaya yung courage na sinasabi ko is deeply rooted in your faith in God. Kumusta kaibigan? Isa na namang exciting at may ibang kwento ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Tampok sa ating programa ang istorya ng kakaibang warrior na sumabak at napagtagumpayan hindi lamang ang mga field assignment, crisis mission at counter-terrorist operations sa loob at labas ng bansa, kundi pati ang mababagsik na hamon ng kanyang buhay, pamilya at katungkulan. Sa ating episode, kilalanin natin ang top-ranking police officer at 3-star general na nagpamalas ng husay at tapang in fighting the good fight, mapa gera man o sa totoong buhay. We have with us today retired Police Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag. Magandang hapon, General Binag. Welcome to Kakaiba Ka. Magandang hapon na Sweden at sa lahat ng mga taga-subaybay ng programa niyo. Ayan, thank you sir ha. Alam ko po napaka-busy po ninyo. So salamat po sa inyong pagpapaunlak sa atin pong Kakaiba Ka interview. Yeah, my pleasure. My pleasure. No? So General, magbalik tanaw lang po tayo no, sa inyo pong childhood o yung inyo pong pagkabata. Ever since po ba nung bata pa kayo, pangarap niyo po ba talagang maging pulis o sundalo? Hindi. Ang laki ng hindi, no? Yeah, actually, ang pangarap ko noon, gusto ko maging abogado o kaya maging misyonero. So, na-expose kasi ako sa mga mission work ng simbahan. So, tapos gusto ko rin naman yung maging abogado, pagtanggol yung mga mahihirap kasi naranasan ko yung hirap. So, yun. Kaya lang, hinahanap kami ng magulang namin ng pag-aaralan na libre. So, kaya napunta ako sa PMA. Bago po kayo nagkaroon ng pangarap na gusto niyo pong maging abogado or gusto niyo pong maging misyonaryo, ano po yung talagang pinaka-goal po ninyo bago po yun? Oh, siguro isasama po to sa isang word, to survive. Basically, ang buhay ko survivor, ika nga, survival thinking yun ang na-develop sa akin along the way dahil nga challenging yung buhay. So, kailangan mong unang-una pambayad sa eskwela o panggastos. So, para madagdagan yung baon ko dahil hindi naman nga kami ganun wala. Hindi talaga kasi ang sundalo napakababa ng sweldo. Tapos ang magulang ko naman, ang nanay ko, nagtuturo siya doon sa simbahan namin. So, kaya yun ang kailangan ko magtinda ng balot, pandesal pag weekend o pag summer para madagdagan ng baon ko. Doon siguro nagsimula yung pagiging ah, survivor o pagkakaroon ng survival mentality. Yan. And all throughout my life, kahit sa service, talagang laban lang, laban. Pero sir, marami naman pong ibang mga state university no, na libre po ang tuition. Sino po ang, kumbaga, naging inspirasyon po ninyo o nag-encourage po sa inyo na pumasok sa PMA? O, apat kasi kaming lalaki. 7 kami lahat, 3 babae, 4 na lalaki. Ako bunso sa lalaki. Gusto ng father ko dahil sundalo siya na mayroong susunod sa pagsusundalo. Siyempre, mas maganda opisyal kasi siya hindi siya opisyal. So, yung tatlo, parang naging hopeless na siya doon eh. So, ako na yung last card, ika nga. Kaya, siyempre, masunurin tayo, tinuruan tayo na sumunod sa magulang. Sige po, kako, mag-exam ako. And the rest is history. Hindi yung tatlo, ako ang natuloy sa PMA. So, yun ang background nun. At no regrets, ha? Talagang yung pagsunod sa magulang, alam nila yung the best para sa iyo. So sir, sa dami po ng mga position po na nahawakan nyo na bilang police, ano po yung mga biggest challenges nyo naman po na kinaharap habang kayo po ay, patuloy po sa inyong pagsisilbi sa bayan bilang police? When I say po yung sa biggest challenges, kasi syempre po, di ba, parang sa amin po sa reporter dati, nadedestino kung saan-saan, di ba? Kayo sir ay married po. Yes, yes. Oh, Okay. How many kids do you have, sir? 4, all boys. Yeah. All boys? Mm. All boys? Okay, maano kayo sir ha? Marami kayong boys sa family. So sir, kung kayo po ay napapalayo,
Kumusta po yung, challenge naman ng gano'n po, napapalayo sa pamilya? Ano po madalas yung mga naiisip ninyo pagka kayo po ay nadedestino ng malayo sa kanila? Ma-complicate pa yang challenge na yan. Ang indoctrination sa'min nung pumasok kami sa serbisyo, kahit sa militar pa lang, you cannot be a good father if you're a good commander, and you cannot be a good commander if you're a good father. So you choose. So parang because you marry the service, so the rest comes and next only to the service to our country. Ako no, nung nisip ko yun, bigat pala nitong napasok ko. So dasal ko, naging intentional ako. So I think imposible kasi yung 50-50 oras mo sa serbisyo. Hindi gano'n ang ano eh, wala yung gano'n. Pag duty ka, duty talaga. Pagka nasa mission ka. So uuwi ka lang sa ano. So yung pagiging intentional, dito na papasok yung ano, gagawa ka ng mga creative ways on how you can raise your family, your children, no? And at the same time, being a good commander. Pag malayo ako, dito na papasok din yung spiritual. So, ang prayer ko nun, Lord, please embrace my sons for me. Embrace them as if I'm embracing them. No? Let them feel my warm embrace na kahit wala ako. The same thing, embrace my wife for me. So, doon makikita yung connection eh. Even in your absence physically, may connection kayo spiritually. So, kahit malayo ka, pagbalik mo, hindi kayo parang estranghero sa isa't isa. So, Sir, thank you very much, napakaganda po nung ibinahagi po ninyo kung paano po kayo nagko-connect with your family spiritually kahit kayo po ay magkalayo o hindi po kayo nasa iisang lugar, 'di ba? Ngayon sir, pag-usapan naman po natin yung pagsubok sa paglaban sa sistema na meron po sa ating, of course, gobyerno dahil kayo po ay nasa public service. Ano-ano pong klase ng mga sistema yung masasabi po ninyong pinakamahirap po ninyong kinalaban? ang trabaho ng sundalo sa kapulis, may puwersa kaming hawak ng barel. Tapos yung sa pulis may badge ka, yung batas. No? So, prone kami sa ano eh. Depende kung paano mo gagamitin yung kapangyarihan yun. Mahirap yun. Mahirap. So, nasa libro ko yun. No? Nung nasa Special Action Force ako, meron kami isang operation, tapos may nahuli kami. Nasa bundok yun to tapos, merong isang bata, basahin nyo naman, nakapublish naman yun. So, ang nakakuha kasi nung tatlo ay yung mga pulahan. No? Mabilis lang na istorya. To make the long story short, ang sabi ng mga pulahan, vigilante to eh, na kung pwede, arborin na nila. Alam mo na ibig sabihin nun. Ako, I fought for that child. Talaga sabi ko, yung bata, bata yan. No? Walang baril, walang ano. Pwede ba ibigay nyo sa akin yan lang? Nasa gitna kami ng bundok ha. Saan gagawin mo dyan? 4 na araw bago, o 3 hanggang 4 na araw bago ka makarating sa barak. Babantayan mo yan, delikado pa tayo yan. So, pero that was my belief. And salamat sa Diyos, nakumbinsi ko yung commander ko. Tapos na uwi ko siya. Tapos nadala sa barracks. Tapos ang bala ko dalhin sa Manila. Hanggang naging regional director ako dito. Tinayuan ko yung paniniwala na yun. So, because we are created in the image of God. So, we value life. Because once you take it, it is irreversible. Ngayon, of course, ito talamak pa rin naman po ito, Mm. no, yung ganitong klase ng sistema, red tape and compliance. Yeah. Okay. Nung naging hepe akong una ng Motor Vehicle Clearance Office, tapos later on, nung colonel na ako hanggang naging general ako, yung Firearms and Explosives Office. So, humawak ako ng 2 regulatory office. So, nung pumasok ako doon, yun yung panahon na naimbestigahan yung dating namumuno, allegation lang naman, plus yung iba pa, no? So, ang instruction sa akin ng chief, ayusin mo yan. So, likas sa amin, pag commander ka o head ka ng isang organization, dapat klaro yung, ang tinatawag namin dyan, commander's intent. So, policy direction. So, ano ngayon yung commander's intent ko dun? Ang hirap nung trabaho kasi sabi sa akin, matanda pa yung kultura dyan sa'yo. Alam mo, Sweden ang commander's intent ko. Tinagalog ko na ito, naniniwala ako, binigay ng Diyos. Ito kasi pinanalangin ko. Ang una kong pinangawakan kong Bible verse doon is, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. I sought wisdom from Him and He gave me this wisdom. Alam mo yung policy statement o commander's intent?
Ito, ang dokumento, pila-pila, kusang tatakbo kahit walang piso-piso. Yan. So, pag yan hindi nyo pa naman naintindihan kako, kasi I had to communicate it to all my stakeholders, internal and external, both yung mga manufacturers, dealers, liaison, na ito ang bagong policy ngayon ng namumuno. Ang dokumento refers to 100 plus licenses and permits that we're issuing. Pila-pila, that's the system of queuing, no? Na hindi nire-respeto. Kasi alam mong Pilipino, may maling ugali ang Pilipino eh. Na naghahanap agad ng kakilala sa loob kasi they don't trust the system. Ako, ang goal ko doon, tulungan ko ang kliyente pagtiwalaan yung system. That's Yun, very good, sir, 'no? Kasi yung sabi niyo nga po, kumbaga gumagalaw, 'di ba, ng walang piso-piso. Kasi of course, yung piso-piso na 'yan, it also connects with the bribery and corruption. Kapag kasi nagkatanggapan na, do'n na po talaga nagsisimula, eh, 'no? Pero grabe, 'no? As simple as marking the documents with one, 2, 3, kaya naman po pala talagang gumalaw. Ang husay niyo, Gen Z, 'no? Sabi niyo kanina kakaiba yung challenge, pero kasi kakaiba rin po yung mindset ninyo, eh, saka yung mga naiisip niyo pong ideas to combat that old system and culture inside the government. Now, of course, sa mga pulis po, hindi maiiwasan, I think not just sa mga pulis po, 'no, but in any other types of profession, meron talagang mga stereotype sa atin pong mga, pulis, meron ding mga stereotype. Halimbawa, pagka pulis matulis daw or, may number 2 ganyan, lagi may mga ganyan pong klaseng notion, 'di ba? Tapos, pa-macho-macho. So, yung mga gano'ng klase po ng mga expectation or stereotype po sa mga pulis. Ano po yung ginawa niyo naman po para kumbaga, mabago naman po yun? noong 1993, sinibak ng dating Pangulo lahat ng general namin in pursuit of a transformation or reform program. So, natakot kami noon from general, baka sunod na yung colonel. Tapos ano kami nung captain pa lang kami to major, no? Pakamulan tayo ng trabaho. So, nagsimula kami ng isang movement. Ang tawag namin ay Christian Officers Reform the Police Service Movement. Ang aming pinaka-mission is we want to help build a God-centered, service-oriented, and family-based with emphasis sa family. Kasi family is the most neglected area in the life of a uniform serviceman, no? O, an officer. Yan talaga, palagi napapabayaan niyang pamilya. So, kaya, ito, deliberate kami, among us, apat kami nagsimula, tapos may isang missionary na tumutulong sa amin. So, ginaguide kami. Tapos, ito, hindi to samahan ng mga banal, samahan to ng mga makasalanan na nakasumpong ng kaligtasan sa ating Panginoong Kristo at nagnanais na gumawa ng tama, ng pagbabago sa at least doon lang siya nasasakupan namin. You know, Sweden, hindi alam to ng taong bayan, nakikita lang nila yung kapangitan. Mind you, ang PNP lang, ang merong ganitong programa na mahigit 12,000 life coaches sa iba't ibang dako ng ano, na pumupunta on a weekly basis, tinuturuan, tinutulungan ng PNP na para mapalapit sa Diyos, mapabuti ang serbisyo, at maging intact ang kanilang pamilya. It's a long process, no? Ang maganda lang sa amin, naging seryoso ang liderato ng PNP at hanggang ngayon tinutuloy nila to sa kung paano nga mabago ang isang organisasyon na napakahirap baguhin dahil kami ay sumusunod ayon sa takbo ng politika, no? Ang galing po, sir. Yung ganyang klase po ng pagpapatupad, 'no, ng, reforma o pagbabago sa loob po ng PNP, lalo 'yan, ini-inspire niyo po yung mga pulis na maging makadiyos at makapamilya. Where is that approach coming from? Bakit po gano'n na lang po yung, kumbaga fire and passion po sa inyo na ma-push po yung ganyang klase po ng changes? Nagsisimula yan sa pananampalataya na nakuha ko sa aking tatay, no? At siyempre sa aking nanay. So bata pa lang kami, in-expose na nila kami sa mga Bible stories, tapos sa mga mission work, tumulong, tapos yung pahalagahan yung pamilya, magkakapatid. So doon ako namulat, no? Tapos ngayon naman na ako na ngayon naging tatay, ako naging asawa, so dinala ko yun sa pamilya ko. Nung naranasan ko yun, ako maganda. Pwede ko rin i-share sa iba. Kasi ang hirap mag-share pag hindi mo na-experience, nasa conceptual level ka, mapag-isipan ka ba na niloloko o nambobola ka lang. So, ito, nagsimula sa karanasan, no? Yung paghingi ng tulong sa Diyos, yung panalangin,
At hindi yan kontra sa trabahong pulis, ha. Hindi yan kontra sa trabahong sundalo. Akala nila kasi, 'pag nag-resort ka na sa prayer sa Bible, no, kung babasahin mo nga ang Biblia, ang pinakamatatapang na tao dun, yung talagang matindi ang pananampalataya. At kung pag-aaralan mo yung mga kalaban ng kapayapaan, no, ah, tingnan niyo kung saan sila humuhugot, yung handang mamatay, spiritual ang source ng courage nila. So ito yung sinishare namin, no. You want yung true courage, it comes from your deep sense of faith in God, no? That through Him, no? In Him, no? Gen Z, I'm sure habang pinapatupad niyo po yung mga ganyang klase po ng programa and reforms, kasi hindi naman po lahat ng mga pulis ay God-centered o malakas po ang kanilang pananampalataya. Panigurado meron pong resistance, may mga ayaw sumunod, and baka po may mga nakaaway din kayo, General, di ba? So, paano niyo po, how did you handle those? Yung threat sa buhay namin kasama talaga yan, no? Sa trabaho namin, no? So para klaro naman yan, no? Lalo na yung depende pa sa pwesto mo. So hindi ko na bibigyan ng pansin. Pero yung pagsulong ng pagbabago, naging chief of staff ako dati ng Program Management Office. Ngayon, ang tawag dito ay CPSM, Center for Police Strategy Management. Ito yung nangangalaga ng transformation program ng PNP. Nung nag-a-advocate kami, grabe kung kantsawan ako doon na bumalik ka na sa krami, doon ka magsimula ng pagbabago, wag dito sa region. Doon, diyan kayo sa taas. Talagang ipapahiya ka mga seniors mo. Pero tuloy-tuloy lang kasi hindi ka naman kasi hindi ako pala hindi naman yung alam mo yung aawayan mo sila. So pakikinggan mo lang sila, yung nanaing nila. Tapos sir, ito po yung programa natin, isulong pa rin. So tuloy sunod din naman sila. So kaya yun, yeah, it took us some time to advocate reform. When we started it in 2005, puros advocacy yan. Natutunan namin yan sa mga experts. Sabi na, you want to start transformation, reform, simulan nyo muna sa advocacy. Parang ito yung softening their mind, no? Softening yung para pag nilunsan nyo na yan, no? At least naka-ready na yung kanilang mga isip, kanilang mga puso. Pero wala nang lalakas pa kasi dala na namin palagi yung salita ng Diyos na you want real transformation, ang nakasulat sa Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Sa 2 Corinthians yan, 5:17. So, ito yung mga true transformation starts from within. So, yun kaya magkasama yun. No? Meron kaming sa system, may sa physical, sa structure, etc. Pero hindi nawawala yung sa pangloob. Yung professional life po ninyo at spiritual life po ninyo ay kumbaga magkarugtong silang dalawa. And very evident also that your faith really plays a big role in your work. Bakit, sir? Ano po ba yung pinanggagalingan nito? I love stories, no? Most of these stories, natutunan ko Bible stories sa Sunday school, sa kwento ng tatay ko, sa kwento ng mga teachers namin. So stories are so powerful, no? They can inform your mind, they can inspire you, they can make you laugh, they can make you cry, they can challenge you to move, to act, no? So many things stories can do to a person. So dahil laki ko sa istorya, so kaya yung istorya na yun pala, yun yung naghubog ng aking pananampalataya. So, yung mga story ni David, story kung paano siya lumaban kay Goliath, si Daniel doon sa Lions Den. So, yun, tumatak yun sa utak ko. Kaya, iba man ang uri ng labanan ng pinasok ko, pero yung mga lessons doon sa istorya na yun, nakuha ko. Even my leadership style, very much driven by stories, no? General, yung mga nabanggit niyo pong mga Bible story kanina, ano po 'di ba? Showcase stories also of courage o yung Yes. tapangan po, 'di ba? Pagdating sa labanan, sa battlefield. Pero para sa inyo po, General Cesar, ano po ang pinaka kahulugan ng katapangan para po sa inyo? Ang katapangan, oh, I will use courage than bravery, no? Yung bravery is more on the uh, facing yung physical threat, no? So mas malawak paniniwala ko lang to sa courage. So ito yung tatayuan mo, yung pinaniniwalaan mo, mapayan patungkol man sa trabaho, sa pamilya, o sa pananampalataya mo, at ipaglalaban mo. Kahit nag-iisa ka na lang. Sa akin, yun ang katapangan. At na-experience ko yan, no? All throughout, no? Iba't ibang larangan, iba't ibang sitwasyon, no?
yan, iba hindi magaganda. Kung wala kang paghuhugutan yan na spiritual, ma ano yan, matitinag yan ng sitwasyon. Kaya yung courage na sinasabi ko is deeply rooted in your faith in God. You know, General Cesar, it's so nice to hear how you are so open and public about your faith. Na napapaisip nga po ako, baka pati po yung mga viewer or listener po natin napapaisip din. Dahil po kayo ay very much attuned to your faith, hindi naman po ba ito nakaka-apekto po sa inyong trabaho bilang police noon? Hindi na po, or kung naisip ko lang baka takot na po ba kayong bumarel? Or maka Yan. Ang maganda dito, ang sinusulong namin kasi ang natutunan kong kwento dahil sa pananampalataya nila matatapang sila, eh. Sila David, 'di ba? right. Sila Joshua, grabe, Daniel. Tapos ang isa pang natutunan namin, yung grupo namin, of course by the grace of God, dapat ekselente ang trabaho mo. Hmm. Yun. Hindi porke nag-resort ka sa dasal, sa basa ng Bible, tapos pabanjing-banjing. No, no. Kaya talaga kami, we tried our best to excel in whatever task that was given to us, no? And thank God na-recognize naman yung ano, kasi hindi ka naman makakarating sa mga position na yung nga, na critical kung hindi nakita yung iyong performance, no? O yung merit nung nadala-dala mo sa trabaho mo. Meron kayo din sir na sabi, I will shoot as long as parang may gano'n ka sir na nabanggit po, eh, the other party shoots me. Does it still Sorry. stand that kind of mindset until now? Well, yung nga sabi ko sa'kin bakbakan, eh. So parang ang assumption mo agad dun, ando'n na yung kalaban, eh. So whether who shoots first, 'no, you or me, ang point dun, klaro kasi yung line, eh. Yun ang Hmm. difference ng 'pag ang kalaban mo alam mo na ando'n dun sa kabila, nagbabakbakan kayo. So, of course in the defense of yourself, in the defense of others, tapos in the defense of our, democracy, 'di ba? So you will have to do that talaga. Kaya nga sa'kin ano yun, eh, maliwanag na maliwanag yun. So, faith does not affect Call of Duty, 'di ba sir? On the other hand, through faith, it gives you courage to Ah. fight. Yeah. So, General Cesar, pag-usapan naman po natin ang inyong buhay after po ng inyong retirement. Kasi 'di ba kanina po nagkukuwentuhan tayo yung mga times po na napapalayo kayo sa inyong pamilya. Nakakabawi-bawi na ba kayo ngayon, sir? Ay, yes, we then. Alam mo, una naming ginawa ni Agnes, yung aking asawa, after nung retirement, nagpunta kami sa isang, alam mo yung, para kami nag-lockdown. Ang ginawa namin, ito, biyaya na naman to ng Diyos. Talagang decide kami na to rediscover ourselves, no, as Hmm. husband and wife. Kasi iba yung sistema ko, eh. For so long, 'di ba, hindi naman kami palagi magkasama, most of the time nga. Iba rin yung sistema niya sa buhay, paggising iba yun, magkaiba yun. May iba kang ritwal, may iba kang parang gano'n. So, kaya nung dalawa lang kami, grabe talagang muli naming nadiskubre yung isa't isa. Tapos umaga magpe-pray kami, tapos mag-aaral ng salita ng Diyos, tapos mag-e-enjoy na kami, kung ano man saan kami napunta sa isang, resort man o sa isang ano, magandang lugar. So yun, ano yun, intentional. Talaga yung word na intentional maririnig mo sa'kin palagi yan. Talagang kung meron kang gustong gagawin, talagang be intentional. So tapos nun, then lumipat kami sa ibang lugar. Tuloy-tuloy yun, yung aming, tinatawag na naming ano, eh, parang, time to rediscover each other or pag-ikot ko ngayon, kasi ang dami ko pa ring engagement ngayon sa bago kong organization. Ito nga yung Christians for Nation Building, plus palagi pa rin ako na-invite ng mga PNP, nagpapa-training sila, yung mga chiefs of police, iba-iba. Tapos, speaker ka sa, mostly young people ngayon ang kausap ko na nakakabata. So kaming dalawa ni Agnes ang magkasama saka yung anak namin, pagkakailangan. Aba, okay yun sir, Maganda siguro mai-recommend niyo din po yun sa mga magre-retire din na police, rediscovery lockdown with their wife. So sabi mo nga sir may mga engagement pa rin kayo 'no? Ano-ano po yung mga Mhm. top of mind, at least 2 advocacies po na isinusulong niyo pa rin up to this day? Yes, ito yung Christians for Nation Building. Ang Hmm. pino-promote namin dito is yung, pagiging yung Christian at pagiging Pilipino, pinaghalo namin pagiging Kristiyanong Pilipino. Kaya ang sinisigaw namin, "Ako ay Kristiyanong Pilipino." 'Yan.
Ito, kasi 90% ng population natin affiliated sa Christian faith, kaya sila yung aming inaabot without marginalizing or discriminating yung iba. Inuuna lang to. Ang Christian values na pinopromote namin, fear of God. Kasi kahit si ombudsman natin ngayon sinabi niya, kaya nagkagantong Pilipinas, corruption, kasi nawalan na tayo ng respeto o takot sa Diyos. Tinuturoan namin sila, unang-una, mas mapapalapit sa Diyos, makilala si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Pangalawa, tinuturoan namin silang madiskubre yung kanilang layunin sa buhay, yung purpose statement. Ika nga, di ba? Pag alam mo yung why mo, yung layunin mo, kahit anong haharapin mo, kakayanin mo yan. Balita ko, meron din po kayong natapos na libro. Talaga naman, busy-busy si Sir kahit retired na. Ay, Pa yung book mo na yan, Sir, yeah. bakit hindi po nating i-promote? Go ahead, Sir. Ito yung 44 Days of Faith and Valor. Yan. Ito yung karanasan ko sa Special Action Force at nilagyan natin ng spiritual insights. Kasama kong sumulat dito si Mr. Bobby Ka-Ingles, no? 5 years in the making to. Nung paisa-isa hanggang sa nung nag-retire na ako, yun na nga at sinulat na natapos na rin, no? So, available to sa OMF. Ito ngayon, ginagamit siya ngayon sa Squad Weekly Interactive Meeting sa PNP. Sir, panghuling katanungan na lang po, kung kaya nyo lang naman, kung kaya nyo pong i-rank, no, ano po ang magiging katunod-tunod kapag ka ang i-rank nyo po ay Diyos, Bayan, Pamilya? Siyempre, Diyos. Diyos ako. Sunod dyan, Sir. Oo. Ang sa speeches ko palagi kong sinasabi, in the final analysis, ang may iwan sa'yo, no? Your faith in God, sa individual level to, your family and few friends. Yun yung when I appeal to individual person. So, but the challenge sa Pilipino na stack up tayo sa pamilya. Kaya wala tayong concept of nation. Kaya ang pangarap natin, pang sarili, pang pamilya. Ito ngayon sinusulong namin, inangat namin yung pagmula sa pamilya, iangat mo siya sa bansa. So, yun ang hirap din mo kasi mag-usap tungkol sa bansa, may problema ka sa pamilya, ang mahirap, no? So, sa akin, practical lang yun. So, at the end of the day, Diyos pa rin, tapos yung pamilya mo na malakas, pero pamilya na naglilingkod sa bansa. So, para sa inyo, Sir, that would be Diyos, Pamilya, and na naglilingkod sa bansa. Yeah. Naglilingkod sa bansa. Alright. Yeah. Thank you so much po, General Cesar Hawthorne Binag. Thank you, Sir, ha, sa pag-grace niyo po sa atin pong kwentuhan ngayong araw. Maraming salamat po, Sir. Yeah, my pleasure. At salamat din sa pag-ibita. God bless us all. The wars we fight are not always in the battlefield. Kristiyano man o hindi, there are moments when the hardest battles in life are the ones within us. Ang makulay na kwento ni General Cesar Hawthorne Binag ay isang paalala na sa digmaan man o sa totoong buhay, God will lead us into victories when we fight the good fight with faith. And kapag tayo ay nagtiwala sa power and promises ni God at hindi sa ating sariling mga abilidad o kakayahan, ating mapagtatagumpayan anumang laban ng buhay. Sana po ay na-inspire kayo sa kwento ng ating kakaibang warrior. Ako po si Sweden Velado Ramirez. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Kakaiba Ka. Mabuhay dahil kakaiba ka. Nagustuhan mo ba ang kakaibang kwento natin ngayon? Kung gusto mo pang makarinig ng kakaibang mga kwento, press that like and subscribe button now. Also, don't forget to follow us on our Facebook page and share this with your friends to help spread the good vibes. Malay mo, ma-inspire din sila sa mga kakaibang kwento ng Kakaiba Ka.